Okay, so let's continue our discussion. Still, we are on Law Enforcement Administration or LEA. So again, ang ating subject for this or for today is the comparative models in policing. So yung possible number of questions class na lalabas dyan is of course nakalagay sa TOS natin. So seven ang possible questions na lalabas dito. So ito yung pinaka maikli na coverage ng LEA class or ng subject sa LEA. Kasi seven lang ang possible questions na lalabas dito. So we will simplify everything or we will simplify lahat-lahat class. Kasi susundin natin yung TOS. Before kasi sa time namin, ang comparative models and policing kailangan pa pag-aaralan kung ano yung tawag natin dito, kung ano yung policing ng every police state. Halimbawa, sa Japan, sa China, sa Singapore, sa Europe, lahat-lahat class pinag-aaralan namin yun that time. Pero sa new curriculum or sa time ninyo, tinanggal na yon ng PRC or ng board natin kasi maybe ano yung ano natin doon hindi na siya kasali or hindi na siya in line. So nakafocus na lang siya sa ating justice system o I mean the police system dito sa Pilipinas mismo. Kaya kung napapansin niyo wala na siya sa TOS. Pero before sa time namin is masyadong malawak ang coverage ng comparative model. Sa atin is nagpo-focus na lang siya within the Philippine setting. Okay? So, sige. Okay, so dito tayo class. So comparative models and policing ang subject natin for today. So matatapos na natin yan in one setting. So madali lang yan. I-explain ko sa inyo in a simplified form para mas madali nyong ma-retain sa utak ninyo. So okay naman ang foundation niyo dito sa subject na to during your college days or hindi rin. So okay lang kung hindi kasi we will go back from the basic or from the start. Okay, so dito tayo class. So this is the TOS under comparative models and policing. So under number one or competency number one, so we will discuss the theories of policing and of course the Philippine policing and transnational crime. Then pangalawa, we will implement the process of ASEAN cooperation, the Interpol, the extradition treaty, and international agreements on law enforcement cooperation. Then we will apply the four policing models in law enforcement. Then we will evaluate the importance of policing in social life, its goals and roles of police in the affairs of the state or the government, o yung tinatawag natin na multicultural policing. So this is the coverage ng class ng comparative models in policing. So we will start with discussing, of course, globalization. So bakit kailangan natin i-explain or kailangan natin malaman what is globalization? So sa nangyayari sa buong mundo ngayon, 'di ba? So yung nag-iiba yung processes natin or yung mga criminals paano makapuslit or paano sila makawala, 'di ba? Sa tinatawag natin na crime na nakomit nila. Balikan na regalo, kasal bukas. Kakasal ka na doon, Ire. Okay, so again, when I say globalization, there is a process of interaction and integration among the people, the companies, and the governments of different nations. Or there is a process driven by international trade and investment and aided by information technology. So anong bansa sa buong mundo, class, kung saan hindi masyado nakakaabot yung globalization kasi kung napapansin niyo yung North Korea, no? North Korea. So sa North Korea, sabi nila yung mga frontline nila na marami nagtatrabaho, kung mga progressive ang country nila, hindi daw yun nangyayari in reality. Kasi syempre, hindi sila open for anything class, di ba? Magpa-picture lang nga yung South Koreans sa North Koreans during Olympics ba yun or ano? So pwede na silang sentensyahan ng death penalty. So ang globalization, meaning that is the interaction and integration of the different nation class. Lahat-lahat sa trading, meaning palitan ng mga services and products and of course yung investment mismo. Kung saan yung one country will invest dito sa country natin, vice versa, by the use of information technology. Globalization na. Hindi lang siya local nakafocus. So that is what we call globalization. So very important yan kasi when it comes uh, sa crime, global naman na talaga ang crime, di ba? Hindi lang naman nangyayari sa Pilipinas ang krimen.
So kaya 'di ba tinawag natin na comparative, meaning ano yung mga strategies na ginagamit ng Pinas as compared sa ibang bansa. Kaya globalization, very important 'yan kasi nagbabago talaga. Okay, so pag sinabi nating policing, okay, so when I say policing, these are the activities carried out by the police officers. So ano ba yung definition ng police class based on our constitution? Ano nakalagay sa constitution? What is police? Time out galing duty. Sige, no problem. Okay, so what is police under the constitution kung na-remember nyo pa? So what is police under the constitution? Anyone or any idea from the group? Okay, baka nakalimutan nyo ano yung definition ng pulis, ha? Okay, very good. Okay, so may nabasa ako na tama. There is a group of able-bodied men. Okay, so which is tama yung sagot ni ni Gregorio King. So ang pulis is the group of able-bodied men. Siyempre, they are in charge with the enforcement of the laws. And of course, protection of peace and order. So that is the police. So again, these are the activities that are wait na class. Okay, these are the activities of the police in order to preserve the law and order of the policing of public places. Kaya tinawag natin na policing, meaning basically to enforce the laws and of course to preserve yung order in the community. Or these are the actions of person or group in authority to ensure the fairness and legality in an area of public life. So that is what we call the policing. Kaya iba-iba yung policing class sa Pilipinas, kaya meron tayong tinatawag na police policing in the Philippines, sa US, sa Europe, and etc. So these are the activities carried out by the police. Okay, so we have the theories of comparative policing. Can you read, Narag, what is comparative policing, please? Number one, rather. Hello, Alertness to Coach. crime theory. Hello? Okay, pakibasa. Yes, Coach. Good evening, Coach. So, theories comparative policing. Number one, alertness to crime theory. Is that as a nation develops, people's alertness to crime is heightened, so they report more crime to police and also demand the police become more effective, at solving crime problems. Thank you, Coach. So yun, nakalagay sa TOS natin, i-discuss daw natin yung different theories of comparative policing. Coach, palikan ko na lang sa record. Seminar pa kami. Okay, sige, sige. Kabilang gate namin. Sige, sige. Balik na lang ka. Okay, so again, number one, we have the alertness to crime theory. So tama yung sinabi nila, as the nation develops, people alertness to crime heighten. Siyempre, halimbawa, kapag mas maraming mall ang naitayo sa isang lugar, siyempre, mag-a-attract yan ng mga tourist or mag-a-attract yan ng mas maraming tao. So basically, mas maraming crime ang mangyayari. So alertness to crime theory, so kapag na maraming crime na mangyari sa isang lugar kasi nga it attracts more people, then yung labas niyan kapag hindi heightened or hindi alert yung mga police officers natin, maraming crime ang mangyayari. So kaya it is the responsibility of the people na i-report ito sa police. Hindi lang i-report dapat mayroong action agad-agad. So that is alertness to crime theory. Ang napansin ko dito kasi nakapunta na ako ng syempre Germany. Pumunta na ako dito sa Netherlands. So dito naman is kapag may nangyaring magre-report ka tapos ang tagal pa, medyo matagal sila dito class magresponde or matagal sila magbigay ng ano yun? Halimbawa sa investigation. So kahit may ebidensya ka na ninakawan or is medyo talaga, medyo matagal. Pero konti lang yung crime dito. Yun lang ang kaibahan, matagal. Unlike sa Pilipinas, mabilis magresponde ang mga pulis yan, no? So mabilis ang pagresponde. Pero syempre sa dami ba naman ng tao sa Pilipinas, millions dito kasi is lang, konti lang yung mga tao dito. So selected lang. So kaya iba rin talaga yung nila dito. Konti lang yung crime rate dito or kapag may gumagawa ng krimen, mga petty crimes lang, yung mga minor. Sa Pilipinas kasi mga balahula, no? Ba tawag natin Pilipino? Yung masyadong ang kakapal ng mukha. Pero alertness to crime theory, ibig sabihin as the nation develops, meaning dapat mas malaki ang responsibility, hindi lang pulisa, ng mga tao rin na isumbong then of course in return. So dapat bigyan ng atensyon agad-agad ng pulis. So alertness to crime theory at class. So pangalawa, we have the economic
or migration theory? Pakibasa nga, Erica. What is economic or migration theory, please? Good morning po po. Good morning. Economic or migration theory is that crime everywhere is the result of unrestrained migration and overpopulation in urban areas such as ghettos and slums. Thank you po. Okay, thank you. So yung economic or migration theory, so that is the crime is the result of unrestrained migration. Ibig sabihin, yung palipat-lipat class, di ba? No permanent address, di ba? Kapag no permanent address yung isang tao, syempre, iba-iba rin ang behavior ng mga tao na makakasalamuhan nila. So that is result of policing or that is a result of crime. So unrestrained migration and overpopulation. Di ba sa Pilipinas, overpopulated na tayo. Hindi lang yung ano, no, lalo na sa mga slums and yung GTOs, ibig sabihin yung mga squatters area class. So masyado silang populated. So posible kasi wala na makain, lahat-lahat. So nagre-result na ng pag-commit ng crime. So that is economic or migration theory because of migration or no permanent address and of course overpopulation in that area. So di ko sa part sa Mindanao, di ko alam kung sino yung may ano doon, may mga slums or mga squatters. Pero parang may nakita rin ako na lugar. Di ko alam sa Cagayan ba or sa ano. May mga ano rin doon na part. Sa Manila medyo marami, no? So kasi ano marami marami yung slums doon class. Medyo delikado yung ano. Kaya medyo kapag sa Manila, parang ang bilis ng buhay. Hindi ko naman ano based on ano lang. Parang ang bilis ng buhay doon, parang hinahabol ka. Kaya parang kapag nandoon ako class, parang hindi ako makahinga. Pero yung nasanay na talaga doon sa lugar na yon, syempre, ano na yon, part na ng ano nila yon, ng system nila na nandoon sila. Pero sa akin, parang hindi ako makapante kapag nandoon ako kasi parang overpopulated, anytime, parang bibigay yung building or ano. So baka na ano lang, pero yun ang nakikita natin minsan, no? Sa dami ng tao, overpopulated yung lugar na yun, parang hindi na makontrol. Kaya syempre maraming krimen talaga ang nangyayari, lalo na sa mga overpopulated area. So hindi lang sa Mindanao, sa Visayas, di ko alam kung may mga slums rin or ano, kasi hindi ko masyadong na ano, pero sa Mindanao is more on ano kasi yan doon. Parang palayan, palaisdaan. So, yon, that is economic or migration theory. So, mag-travel kayo ka sa buong Pilipinas or mag-travel kayo para makita niyo yung buhay. So, sa akin, nakita ko yung buong Pilipinas na halos lahat napuntahan ko na. Kaya, mas gusto ko pa rin sa bahay namin or sa Mindanao, no? Kasi mas ano doon, mas peaceful or parang ano lang, kahit kung may pandemic man or may crisis man, makakain ka pa rin kasi yung mga kakainin mo nasa paligid lang. So siguro yun class ang nakikita natin kasi masyadong pumunta yung mga tao sa isang lugar lang kaya wala nang ano no, wala nang access doon sa pagkain, wala nang ano tawag natin dito. Wala nang opportunity para sa kanila. Pero unlike yung mga nasa probinsya, yung mga province life, basta may asin sila class okay na, mabubuhay sila, 'di ba? Totoo 'yun, no? Sabi nga nila kapag sa ngayong crisis, yung crisis, yung mga nasa probinsya is mabubuhay talaga kasi kahit may asin lang okay na kasi kain ka lang ng kangkong, lahat-lahat. So kaya siguro, 'yun ang nangyayari. Lalo na crisis sa ngayon, mas maraming krimen ang mangyayari. Kasi lalo na sa ano, sa Luzon or sa anong part class, lahat binibili or sa Manila, 'di ba? So unlike sa province, libre lahat halos. Magnakaw ka lang sa kapitbahay mo. Joke lang. Okay, so 'yan. Sa Baguio masyado na ring crowded sa Baguio. Kasi dati class nung pumunta ako ng Baguio, nung nag-review ako, pagpasok ng bus sa Baguio, isang bango ng ano doon, pine trees. Sa ngayon is lahat populated na kasi masyado ng pinuntahan ng ano. Kaya sa akin, mas maganda pa rin talaga sa ano. Siguro ano yan, class. Magnakaw ka lang ng malunggay sa kapitbahay mo, okay na, di ba? So, tapos kapag ano is kakain kayo ng saging na may ano, so magnakaw ka lang ng sayote sa may
tawag nito, sa may kapitbahay. Pero tawang-tawa ko dati kasi nung sa Baguio ako class, nung nagre-review kami, sino yung nakarelate dito? Yung kinakain, gustong-gusto ko kasi kainin sa breakfast, yung dahon ng sayote na nilalagyan ng itlog. Na sinong kumakain nun? Tapos yung kapitbahay namin doon malapit kay ano, ah, s- bumili kasi kami doon sa ay sa may ano, yung sa may talipapa ng dahon ng sayote. Mabuti hindi ko naintindihan yung salita nila doon nung una. Kasi sinasabi niya pala na kami ba daw ang nagkuha ng dahon ng sayote nila. Kasi kapag kinuhaan pala yan, hindi pa namumunga, hindi na yun magbubunga ng marami. Pinagbintangan kami. Akala ko talaga, may language barrier kasi. Akala ko bibigyan kami ng sayote. Sabi ko sa kasamahan ko doon sa nagre-review, sabi ko puntahan mo doon si Kuya kasi bibigyan daw tayo ng sayote. Tapos pagbalik niya, sabi niya, hindi tayo bibigyan. Pinagbentangan niya kayo na ninakaw mo daw yung sayote nila. O, ninakaw daw natin yung sayote nila. O, di ba? Grabe naman si Kuya. Sabi, binalikan namin, no? Sa mukha talaga namin ito, magnanakaw ng sayote. O, di ba? Kahit bilhin pa namin siya, di ba? Grabe naman. Okay, pero natawa ako doon kasi pinagbentangan kami ng sayote, no? Akala ko bibigyan kami. Mabuti may language barrier. Tawang-tawa pa ako. Yun pala is pinagbintangan kami ng sayote that time. So, sinumbong namin kay tatay-tatayan na kay Dr. Peckley, sinabihan niya, ay, hindi yan sila hindi yan sila magnanakaw ng sayote. Pinapadalhan niyo sila ng allowance ng parents nila. So yun class, ang ano namin doon sa Baguio that time. O 'di ba? Grabe yung hindi ko yung makalimutan eh. Pinagbintangan kami nagnakaw ng sayote. Na Ilocano kasi, kaya hindi ko naintindihan. Mabuti lang talaga. Okay, so economic or migration theory ang tawag natin doon. Ay, nasa cream coach pala kayo. Kapitbahay, o, 'di ba? So yan, economic or migration theory class. Okay, kaya yung mga babae dito, ang asawahin ninyo class, yung mga ano, nasa probinsya or ano, kasi doon ang buhay. Okay, so next. Next we have the opportunity theory. Okay, so opportunity theory is that along with higher standards of living, victims become more careless of their belongings and opportunities for committing crime multiply, 'di ba? Kapag masyado ng malaki, ay, or sino? Ay, February 2026. Estudyante pala kita dati. Ay, retaker. Sige, sige. Ay, oo. Dati pinagbintangan kami ng sayote. So again, yung opportunity theory class, ibig sabihin habang tumataas yung standards of living ng mga tao, syempre kapag ikaw halimbawa, millions ang kinikita mo sa isang buwan or 300,000 or 500,000 or kalahating milyon, syempre masyado ka ng careless sa belongings mo, no? Wala kang pakialam kasi mabibili mo naman or mapapalitan naman. So kaya ang tawag natin doon is opportunity. Pag tumataas yung standard of living mo, mas tumataas rin yung opportunity na maging biktima ka ng krimen or mas maraming opportunities ang mangyayari doon sa community na yon. So opportunity theory ang tawag natin doon, di ba? Dito pumunta ako after ng klase natin nung last day, no? Dala ko yung laptop ko kasi wala akong laptop bag. Pumasok ko doon sa coffee shop na nandun lahat siguro yung mga ano yun, mga mga estudyante dito, mga professional, naka-coat, naka-ano. Pumasok ako is dala ko yung parang sako bag na nandun yung laptop ko. Kasi sabi ko, mamaya na ako bibili ng, ng laptop bag. Tinginan sila, no? O, di ba? Hindi nila alam, no? Grabe naman, mga judgmental, no? Afford ko naman bumili ng kape. Tiningnan nila yung bag ko na parang, ano, sako bag, no? Sino ba ito? Sino ba tong ano? Sino ba tong Chinese na pumasok dito na may sako bag na dala? Oh, di ba? Nakaano kasi sila lahat eh, discrimination ba yon? Hindi naman. Hindi nila ako pwedeng discriminate. Bakit? Siyempre, sa pogi kong to, grabe. Maaga pa pala. Okay, so again, that is opportunity theory class. So, ibig sabihin, habang tumataas ang standard of living ng mga tao sa paligid, siyempre tumataas rin ang opportunities class. Nagbo-multiply rin ang opportunities class. So, di ba? Sabi niya, mabuti hindi ka naman, ano yan, sir, hindi ka dinidiscriminate. Siyempre, bakit kayo discriminate, di ba? Grabe na. Ano yan, class? Nagtataka nga yung mga tao dito eh. Ah, Asian daw ako, Asian daw ako, pero bakit matangkad ako? Di ba? Kasi siyempre, di ba, ang mga Asian class dito maliliit.
nabigla siguro sila bakit Asian or Filipino, Asian kasi lahat ng tawag eh. Tapos bakit matangkad? So, ano yan kasi, uso rin minsan sa mga lugar yung hate crimes, yung parang makita nila kapag wala kang kakayahan, parang i-judge ka nila. Okay? So, that is ano. Kaya wag kayo magpa-judge. I-judge mo rin. Okay. Next, we have demographic theory. Saan ba nakakapunta yung klase natin? Okay, sige. Demographic theory, pakibasa nga, saan na ba wala si Tunay rin, no? Si Joffy na lang, Joffy. Okay, pakibasa ng demographic theory. Demographic theory is based on the event of when a greater number of children are being born because as these baby booms grow up, delinquent subculture develop out of the adolescence identity crisis. Okay, so demographic theory, meaning kasi ng demo class, di ba? That is people. Okay, so nakalagay dito, it is based on the event of when a greater number of children are being born because as this baby booms up, delinquent subcultures develop out of the adolescent identity crisis. So naka-focus yan class on on the numbers of people being born. So demographic meaning nagkakaroon ng delinquent subcultures, nagkakaroon ng identity crisis. So that is demographic theory based on the greater number of children are being born. Based on the statistics or yung research sa ngayon, konti na lang daw ang nanganganak or masyado nang mababa yung fertility rate sa Pilipinas, no? Kung titingnan nyo, based on sa bagong nilabas nila na na balita or yung research, konti na lang kasi syempre tingnan nyo, ang generation sa kasi ngayon class is yung generation natin ngayon that is the kumbaga yun yung pinaka mga practical generation sa generation compare dati, 'di ba? Kasi 30 years old or 40 years old hindi pa nag-aasawa, dapat stable lahat-lahat. Unlike sa mama at papa nyo before, 'di ba? 15 years old dapat kasal na, 'di ba? Or naasal na daw, sabi ni Jordan, no? So ganun yung dati class. Ngayon is mukhang pera kasi ngayon. Hindi naman. Ngayon kasi is parang dapat financially stable. Pag financially stable naman, unstable naman yung utak. Okay, feeling niya hindi niya kailangan ng ibang tao. So kaya 'yun ang nangyayari sa ngayon class. Medyo mababa ang fertility rate or mababa yung mga pinapanganak every year or every month. So yun yung based on research class. Iba yung generation sa ngayon. Dapat muna. Ang tawag na dito, stable lahat financially, physically and so on. No? Pero syempre, gano'n naman talaga. Before kasi is 20 years old or 15 years old, 20 years old, late na yan, nag-asawa. Ngayon is masyadong pang bata yan, di ba? Ngayon nga, 30 years old ka, mag-asawa ka, parang gi-judge ka pa, no? Bakit mag-aasawa ka agad? No? Pero ano yon, iba-iba yung kasi, practicality ng bawat generation. So, demographic theory. Then, deprivation theory naman, nakalagay dito, progress comes along with rising expectation and people at the bottom develop unrealistic expectations while people at the top don't see themselves rising fast enough. Ano ibig sabihin ng deprivation theory? So, totoo ito, yung deprivation theory class, kung saan yung mga nasa bababang lipunan talaga or yung walang kakayahan talaga class, feeling nila masyado silang kawawa or kumbaga masyado silang inferior, wala silang kakayahan, isang kahig, isang tuka. Pero yung mga nasa taas or yung mga mayayaman, hindi nila napapansin na masyado na silang unreachable or hindi nila nakikita na kumbaga they are making themselves fast enough na hindi na siya ma-reach ng mga medyo nasa mababa. So that is deprivation theory, which is totoo naman kasi 'di ba based on kapag sa Pilipinas daw, kapag mayaman ka talaga. Napansin niyo? Pag mahirap ka talaga. Unlike sa ibang bansa or dito sa hindi mo mapapansin kung sino yung mayaman, kung sino yung mahirap. Kasi kapag pumunta ka sa bahay nila, lahat sila meron silang microwave, merong tawag natin dito, merong ref, merong oven, merong dishwasher. So yun ang sa Pilipinas, malalaman mo talaga kung sino yung mayaman, sino yung mahirap. Pero sa ibang bansa is hindi mo ma-identify kasi when it comes sa batas nila, parehas lang yung rights and laws na umiiral. So kahit anong trabaho mo dito, parehas lang yung rights nila class. Okay? So parang
Walang mataas, walang mababa. So unless na lang kung ikaw talaga yung pinaka-CEO. Pero yung rights na makukuha ninyo is parehas lang. So sa Pilipinas, kapag mayaman, mayaman. Kapag mahirap, mahirap ka talaga, 'di ba? Kaya sa Pilipinas, no, parang kailangan nyo talaga yumaman class. Kasi kung masyado kang mahirap sa Pilipinas is mahirap ka talaga, 'di ba? Okay, so that is deprivation theory. Kung mahal ka talaga. Ay, bakit pumunta na tayo doon, Jordan? Na delikado 'yan ah. Kung mahal ka. Okay, sige. Mahal ka kapag may pera ka. Joke lang. Totoo ba 'yon? Okay, so again, that is deprivation theory. Okay na class? Okay na? So sabi nila, hindi mo ako magugustuhan kasi ano lang naman ako, oh, 'di ba? Ayun pang sad boy 'yon, oh, 'di ba? Pang sad boy 'yon class. Siyempre kapag, 'di ba? Huwag mo sabihin na hindi mo ako magugustuhan kasi simpleng tao lang naman ako, wala akong pera. Ano 'yon, mga sad boy manipulator daw 'yon. Tama, 'di ba? Tama? Okay, so sa mga babae, huwag kayong magpaano doon. Pag ganun yung sinabi sa'yo ng lalaki, huwag niyo nang ituloy kasi kawawa kayo at the end, 'di ba? So dapat gustuhin mo ako kasi mayaman ako, kaya ko mag-provide sa iyo, 'di ba? Gano'n dapat, 'di ba? So hindi yung sagutin mo na ako kasi mabubusog ka sa itsura ko pa lang, 'di ba? Nung pinakasalan mo, wala kayong makain, tapos sabi niya sa iyo, sabi mo dati makita mo lang yung mukha ko, busog ka na. Oh. Huwag kayong magpapaloko ng gano'n kasi hindi 'yun hindi 'yun totoo. So kasi yung sabi nila na hindi mabibili yung yung kaligayahan. So huwag kayong magpapalin lang doon. Ano kayo magtitinginan? Oh, basta bahala saging basta labing. Oh, so kaya yung mga babae wag magpapaloko. Okay? So next we have the modernization theory. Okay, modernization meaning it sees the problem as society become too complex. Kasi kapag masyado nang modernize ang isang lugar o isang community, syempre mas maraming problema ang may establish or maraming problema ang darating. So that is modernization theory. Pero syempre, hindi natin maiiwasan ang modernization kasi that is part of the progress. So pero again, syempre ready dapat tayo kung ano yung mga crimes na pwedeng mag-appear. Okay? So yan ang tinatawag natin na modernization theory. Okay? So yan. Next, we have the theory of anomy and synonymy. Can you read, Fajardo? Anomy and synonymy theory, number 7, please. The theory of anomy and synonymy, the latter being a term referring to a social cohesion and values, suggests that progressive lifestyle and add norms result in the disintegration of older norms that once held people together, or the anomy. Anomy comes from the Greek anomos, meaning lawless. Anomy means a lack of moral standards or a sense of lawlessness, or sometimes the anxiety that comes from being in a lawless place. Okay. So we have the theory of anomy and synonymy. Okay, sabi niya, the latter being term referring to the social cohesion on values. Ibig sabihin, ang dinidiscuss niya dito, class, is the synonymy. So again, when I say synonymy, that is referred to the social cohesion on values. It suggests that progressive lifestyle and norms result in the disintegration of older norms that one held people together, which is the anomy. So yung anomy comes from the Greek word meaning lawless. Okay, when I say lawless, what is that? Meaning the lack of moral standards or ang standards sa community natin. So that is the lawless or sense of lawlessness. Or sometimes tinatawag na rin the anxiety that comes from being in a lawless place. Kapag walang moral standards or walang set of standards na sinusunod ang isang community or ang isang lugar, syempre magkakaroon ng disintegration diyan, class. Okay, hindi na alam kung ano yung susundin. So that is the theory of anomy and synonymy. So yan ang theories of policing natin. Okay, so before that, we will start with answering or we will answer first question dito. Okay, sinong pwedeng Ronald King, can you read? Yung Ronald King na isa pala. Ay, dalawa palang Ronald King dito.
sino ba yun? Si King Kandog at si King Jordan pala, King Jordan. Oh, si Kandog daw is low-key lang siya, low-key. Sana si Jordan? Wala. Okay, Batalyones. Batalyones, can you read this one, please? Ay, wala. Okay, sige. Si Princess. Princess Lucky, Coach, please. rinig, coach. Sige. Ikaw. Yes, rinig. Police Colonel Patches visited Japan to collaborate with his counterpart on some research to be used in the PNP. Which comparative methods of policing studies did he apply? A. Safari. B. Collaborative. C. Qualitative. D. Quantitative. Thank you, coach. Okay, thank you. Sige, what is your answer, class, please? Okay, so let's try to answer. Iba-ibang sagot, collaborative and safari. Okay, so Police Colonel Patches visited Japan to collaborate with his counterparts on some research to be used in the PNP. So which comparative method of policing studies did he apply? Sabi niya dito, he personally visited Japan. Okay, katala nyo class, kapag binivisit mo mismo yung lugar, okay, to determine the differences and similarities of police policing na meron sila doon, ang tawag natin doon, that is okay, so anong tawag natin doon? Sorry. Anong sagot natin dito? Okay, that is safari method. Okay, so safari method ang sagot natin dyan, that is alpha. Pero kapag halimbawa, hindi ka magvi-visit sa particular na lugar na yon or country na yon, tapos gusto mo lang mag-collaborate or gusto mo lang i-contact yung same police researcher na nandoon. Halimbawa, ako ngayon ang police researcher ng PNP, iko-contact ko yung police officer sa Brazil, pag-uusapan namin online or sabihin natin kahit anong modes of communication yan, tatanungin ko siya kung ano yung police force nila doon, sa height, sa weight, sa salary or sa qualification, lahat-lahat, then makuha ko without visiting yung lugar na yon. So that is what we call collaborative method. Nakuha ba? So ang safari method, nakafocus yan on the police researcher will personally visiting Japan or will personally visit that country to determine the similarities and differences of the police force na meron sila doon as compared dito sa atin. While ang collaborative naman, that is to communicate with the same police researcher to determine the differences and similarities of the police force na meron sila as compared dito without visiting personally doon sa lugar na yon or doon sa country na yon. Naintindihan nyo? So again, that is the safari and collaborative. Safari meaning to visit personally. Collaborative naman, that is to communicate class. No need to visit the country or no need to visit the place class to observe. Nagets nyo? Okay, so again, nasagot natin dito, that is letter A, safari method. Maraming sumagot ng collaborative kasi nakita nila yung word na collaborate. Nilagyan ko lang talaga yan ng collaborate para mawala kayo. Or para doon focus yung sagot ninyo, di ba? Ganoon naman ang examiner palagi. Nilagay niya visited Japan, pero nilagay niya rin yung word na collaborate. So kapag hindi mo nakita, hindi mo nahuli, o hindi mo alam yung concept or paano i-apply yung concept, wala ka talaga. Kasi nakalagay diyan visited, tapos nilagyan niya pa ng collaborate. So kapag hindi mo pag doon ang focus mo sa collaborate, collaborative talaga yung sagot mo. Pero very clear naman na nakalagay diyan, visited Japan, meaning personally gi-visit niya talaga. Naintindihan niyo? Okay, so ganun kas ang board exam dapat hindi lang mag-focus doon sa standard na pagtatanong. Yung may estudyanteng ako dito, may di ko nakita ko yung comment niya doon sa isang page kasi may ang question dito. What crime is committed by a person who kills a 3-day-old baby? Nag-comment yung estudyante ko nakapasa last time. Matalino kasi ito Sabi niya, walang ganyan na tanungan sa board exam. Sabi ko, grabe ka naman.
binara mo talaga. Sabi niya, nakakaumay kasi dad, tapos di talaga lumalabas yan sa board exam. Yung mga question na yan, okay, yung sa'yo, yun talaga ang phrasing ng tanungan sa board exam, which is totoo naman. Huwag kayo masyadong mag-alat ng time sa pagsagot doon ng mga tanong na out of this world na ano yung tawag natin dito? Na masyadong malayo sa katotohanan sa board exam, 'di ba? Hindi 'yun nangyayari, class. Yung mga nakikita niyo sa mga pages na what is the crime committed, 'di ba? Ano 'yun? What is the ano 'yun? What is the ano 'yun, yung direct question lahat. Walang gano'n sa board exam, class. Konti lang yung lumalabas na gano'n. Ano lang, ang totoong laban sa board exam, meron siyang facts, meron siyang question. Katulad nito, so parang may story ba? May anong tawag natin dito? Ang tawag kasi natin dito, these are facts. Okay? So pangalawa diyan, dapat meron siyang question. Naka-situational form, hindi yung tanungin ka, uh, killing of a 3-day-old child, infanticide, murder. Saan ang tanong doon, 'di ba? Walang gano'n sa board exam, ha? Ano yung examiner natin, ginagawa yung bata, 'di ba? So ginawa niyo silang ano natin, bawal na bawal sa question sa PRC class yung hanging question. Yung parang magsasagot ka kung ano bang tanong niya or ano hindi mo alam. So dapat kompleto kasi yon, may facts, merong question. Kasi kapag may question lang walang facts or ano, parang nagano ka lang, parang sumasagot ka lang ng ano dito, ng walang ano yun? Parang wala dito, wala doon, 'di ba? Ginawang neurotic ang examiner eh. Dapat ano talaga, dapat kompleto talaga 'yan. May facts, may question. Kaya palagi sinasabi sa mga estudyante ko, huwag kayo mag-waste ng time sagot ng sagot diyan yung mga tanungan na gano'n kasi hindi 'yun nangyayari sa totoong board exam. Alam niyo ng mga estudyante ko kung ano yung phrasing ng tanong sa board exam, naka-pattern yung sa akin doon. 'Di ba? Halimbawa, kapag nakita mo yung word na method, 'di ba? Nakita mo yung what comparative method, hindi mo na pwedeng lagyan ng method dito sa choices. That is the rule ng PRC, kung napapansin niyo. Kasi mag-redundant niya eh. Redundant or paulit-ulit na. So kaya yung pag gumawa ako ng question, tag 2 days talaga yan nakaupo ako. Kasi tinitingnan ko yung paano yung pattern ng PRC. So during yung sa TOS dati, yun talaga. Kapag nakalagay na yung method dyan, huwag mo nalagyan yung Safari method, collaborative method. Dapat ilagay mo lang Safari, collaborative, qualitative, quantitative. So, yan, class. No? Alam niyo na ngayon ang strategy, no? Okay. So, alam niyo na ngayon ang strategy sa paggawa ng tanong sa board exam. Okay. So, para mas class. Halimbawa, some of you soon will become lecturers, di ba? Maging lecturer kayo soon. Para alam niyo na talaga. Kasi pinag-aralan ko talaga yan or nakuha ko yung strategy ng PRC, paano yung gumawa ng tanong, walang mga pangalan, walang date, 'di ba? Hindi yung natapos ng semester tapos ang naturo lang sa inyo history lang. O delikado. So yan. Sobrang layo na talaga, wala akong sagot. Tas yung basis niya is for credential. Simplify na dito. Actually, yung mga nasa school class na mga mock boards, minsan tinitingnan ko masyado silang outdated. Hindi kasi naka-update yun kasi yung mga klase ay mga mina-mock board ninyo. Kaya siguro hindi kayo nakarelate kasi bagong TOS ang ginamit. Tapos ang question, same question, di ba? Ang pinag-aralan mo bago, tapos ang pina-mock board sa'yo, luma, is hindi talaga magtutugma. Sa board exam is, ano naman, sinali pa yung father-father. Alam ko, wala namang father-father sa board exam, di ba? Pure history. Ay, delikado yan, no? Yung, sa amin, coach, may TOS based daw, pero yung, wala. Ay, delikado yan. Walang father-father sa board exam na lumalabas, ha? Okay, yung mock board Oh, very good kapag naka-base. Sabi na dito ko, wag daw mag-focus sa pag-review. Sabi ko, kailan mag-focus kung malapit na. Ay, delikado yan. Kaya marami akong estudyante, sabi niya, sir, nakakatawa kasi pinamackboard kami. Ang natutunan namin sa review center at tinuturo is naka-TOS base, meaning yung bago. Kasi minsan hindi na naituturo ng college. Pero yung pinamackboard sa amin, yung yung mga luma pa, 'di ba? So delikado 'yan, class. Pero mayroon sa NAPOLCOM is exempted naman 'yon. So kaya delikado 'yon, class, kapag i-pray nyo na lang napapasa kayo doon.
basta makuha niyo yung credentials, no, okay na yon, 'di ba? So kasi ang sa boarding exam ang labanan is bago talaga class. Kapag hindi ka nag-update or hindi ka nag ano, mabe-behind ka talaga or kawawa ka talaga. So yan. Okay na tayo? Okay, next we have this one. The different models of policing. Okay, so we have the different models of policing. Isa-isahin natin yan. So we have number one is the classification based on legitimacy or legal backing of police function. So syempre dito class, under policing by consent, so nakalagay dito, it should be noted that it refers to the power of the police coming from the common consent of the public, meaning the public co-cooperation with the police, meaning the public plus the police. So that is policing by consent, meaning kung ano yung kagustuhan ng majority or ng public. So yun ang pina-function or yun yung sinusunod ng police. So induced by them, designed by behavior, which occurs and maintains for them for approval, respect, and affection of the public. Hindi yung personal na kagustuhan ng police force ang sinusunod. So dapat ang masusunod dyan is the welfare or the voice of the public class. So that is policing by consent, meaning so yung actions dapat ng mga police dapat may approval yan. So the rights of the people must be respected and of course affection of the public kasi yan ang ano ninyo, yan ang partner ninyo. Then policing by law basically lahat ng activities or lahat ng galaw ng police officer naka-base yan on legal backgrounds or legal backing. Ibig sabihin, may batas sila na sinusunod. Sa Pilipinas, we have the Constitution, we have the special laws, and so on. Okay? So, yan. Okay. So, ngayon may. Yung iba pala mag-board example. Mag-graduate pa lang. Okay. So, we have the three styles of policing na i-discuss ko later. So, syempre, we have the legalistic, the watchman, and of course, the service style. So police agency with legalistic orientation focus only on the law enforcement activities. Tanda nyo class, from legalistic, syempre legalist, meaning based on the law. So nakafocus yan on law enforcement or law enforcement activities, whereas those with a service style, nakafocus naman yan on providing the needed services to residents and business owners. Ibig sabihin, yung mga industry or yung mga businesses. So it provides services to the residents and business owner. That is the service style. So mamaya i-expound ko further yung tatlo na yan. So we have the 6 pillars of policing. Siyempre kapag ini-enforce natin yung batas or you are a police officer or in law enforcement, number 1 is we need to build the trust and legitimacy. So legitimacy meaning based on the law naman ang pina-function natin. Then policy, oversight, and pangatlo, technology and social media. Kailangan yan sa ngayon, lalo na sa ating generation. Dapat transparent ang ginagawa ng police. Di ba? Yung ibang wala silang nahuli sa month na to. May babayaran sila na tao para may i-post sila sa kanilang Facebook page para may accomplishment sila. Tama? Tama or tama? Okay, so marami akong alam na gano'n Kasi technology and social media, kasi dapat may nakita daw na accomplishment, may nahuli sila, may nag-surrender. So yan ang technology and social media kasi class. Masyadong Pero bakit gano'n, no? Bakit sa PNP yung mindset nila is dapat may nahuli sa isang buwan? Kasi kung walang accomplishment, wala silang parang yung mga incentive and so on, hindi maibibigay. Pero bakit? Di ba dapat magpasalamat sila na Di ba magpasalamat sila na walang nahuli or walang nangyaring krimen sa month na yon or sa na yon? That is accomplishment also, di ba? Ibig sabihin, gumagana ang policing nila. Hindi ko alam sa Pilipinas. Kapag wala silang nahuli, wala silang accomplishment daw. Pero kung kapag may nahuli, accomplishment daw yon. Anong nangyayari ganon? Di ba dapat yon? That is part ng Kasi may marami akong kakilala sa may na daw kailangan may picturean or kailangan may 'Di ba mas maganda yung wala kasi ibig sabihin walang kumbaga masyado silang visible, they are proactive in nature, 'di ba? They are proactive. Kumbaga gumagana sila. So, di ko alam ano yung doon. Ano yung point doon na kailangan may picturean, may hulihin
para lang malaman na may accomplishment. So 'di ba maganda yung wala kasi ibig sabihin gumagana talaga yung ano, yung policing ninyo or law enforcement, 'di ba? So 'yan. Um, Sir, may review center na Saturday, Sunday lang tapos hindi pa tao sa isang subject. Doon ko enroll na lang tita ko tapos sabi ayaw ko doon. Wow na. Okay. So, doon pala. Saturday, usually kasi class, ang review talaga is Saturday, Sunday lang. Pero syempre, magkaiba naman tayo ng program. Sa akin kasi is hindi sapat yung 2 days lang. Kasi sinisigurado ko yung foundation ninyo. Diba? Yun naman talaga ang focus na. Baka ano yun, sa program talaga nila. Saturday, Sunday lang. Okay, sa amin is, nakasanayan ko kasi yung ano talaga, 4 days. Parang mas sulit, 'di ba? Or mas confident ako na maganda yung foundation ninyo. Pangit naman kung Saturday, Sunday lang tayo dito. Tapos pagdating sa board exam, madaliin ko yung foundation ninyo. Pwede ko namang i-record, 'di ba? Pwede ko namang i-record yung lecture ko, kayo na bahala. Bayad lang kayo, bayaran niyo to. Pero ayaw ko ng ganun. Gusto ko talaga nakaupo ako, nagkaklase sa Zoom everyday kasi para nagkakasakit ako kapag hindi ako nagklase sa isang araw. Which is totoo yun, class, ha? Hindi, parang sabi ko, parang kulang yung araw ko kapag hindi ako nagklase o hindi ako nakapagsalita sa isang araw. Parang nakasanayan ko na. So, yun ang ano kasi natin, di ba? Hindi sapat siguro yun. Kasi maganda sa atin is parang ano, para pagdating sa July, wala na tayong ano, kumbaga okay na yung foundation ninyo, ibig sabihin, kahit ibala ko na kayo sa kanyon, pwedeng-pwede na kayo. Ibig sabihin, hindi literal na ibala sa kanyon na kung isama ko kayo sa board exam, kung mapa-early ang board exam, hindi makakasagot kayo kasi solid ang foundation ninyo. Yun naman ang goal natin. Okay? So, kaya dapat July 1, tapos na tayo sa lahat ng area. July 1, that is start of final coaching. Kasi meron tayong final coaching, then may grand final yan. Okay, so again, the 6 pillars of policing. So building trust, policy on oversight, technology and social media, community policing and crime reduction, then training and education. So yan ang 6 pillars, class, of policing na kailangan ng mga law enforcers natin. So syempre in building trust and confidence to the people. So yan yung focus natin, class. Okay? Okay, so yan. Okay, so sa inyo, lifetime ang access nyo dito, class, ha? A lifetime ang, sa pagkakala ko, Coach, August 1, 2, 3 ang CLE. Yes, August 1, 2, and 3. Kaya July 1, start na ng ating final coaching or mas mapa-early pa siguro. Titingnan ko. Pero kasi tentative na final coaching natin is nakalagay July 1 doon sa aking ano. Okay. Ikaw lang yung ganito solid talaga, lifetime ba naman? Which is totoo, hindi lang yan joke na lifetime, class, ha. Marami akong estudyante dito na lifetime talaga sila. Ano yung lifetime? Ibig sabihin kung hindi pa sila ready, nakakabalik sila pero wala nang bayad kasi nabayaran na nila. Kasi kapag hindi ka nakapagbayad ng in full, syempre, back to zero ka. Kahit 3 years ka pa dito, 5 years, walang problema. Hindi naman pwedeng na to the point na maabutan ka na ng anak mo dito, di ba? Okay. Hindi ka pa rin pumapasa, parang ganon. 10 years ka na bumalik sa akin, hindi naman pwede. Si Brian, magwa 1 year na yan sa akin. Ganun yun, class. Halos lahat dito ay nagwa 1 year sila. Kumbaga yung mga hindi pa sila ready, class. Kapag hindi pa sila ready, pinapabalik ko yan sila kasi makikita ko na, anong tawag natin dito? May mga circumstances naman, mga broken. Yung halimbawa, yung nakipag-break yung girlfriend nila sa kanila bago ang 1 week before the board exam. So sabi ko, wag mo na lang ituloy. O balik ka na lang. Yun yung grabe, no? Para pala sa mga heartbroken. So yung sa akin, class, kapag lumalabas ang result, may message na ako sa GC na walang lalabas dito sa GC na to kung babagsak man kayo. Kasi lifetime naman dito hanggang pumasa kayo. Hindi yung bumagsak kayo, wala na akong pakialam. Hindi pwede kasi dapat lahat papasa. Unless ayaw niya na talaga sa akin, pwede ko siyang pakawalan, di ba? Pero so far, hindi naman sila umaalis talaga sa akin.
Kung bumagsak sila, bumabalik sila, then pumapasa na talaga sila on the second take. Ganon yan dito. Hindi nila ako iniiwan. Kahit siguro ano yon, that is ano natin. Oh, grabe. Okay, sige. Nakipag-break. Okay, dito tayo sa pangalawa. Okay, we have the classification based on the command structure. Okay, pakibasa nga muna yung tatlo. Centralized, decentralized, and single or singular. Lumabas to yung mga centralized, decentralized, and single last time. Okay. Princess, can you read this, yung tatlo? Good evening po. Classification based on command structure. Centralized. Organization's primary decisions are made by the person or persons at the top of the organization. Decentralized. Organizations delegate decision-making authority throughout the organization. Single or singular, one person coordinates the incident. It is most useful in smaller single jurisdictional incidents. Thank you po. Thank you. So yan. Cute daw yung boses mo, sabi ni Vincent. Kayo talaga, no, mga criminology talaga eh. Sir, sabi ng BF ko mag-enroll kay our siblings. Nice, nice. Okay. O diba? So, yung BF mismo ang nag-enroll, no? Ang nagpapa-enroll, no? Okay, so we have the classification based on command structure. So we have the centralized, okay, yung centralized class, that is the decision are made by the person or person at the top of the organization. So that is what we call centralized. Sa Pilipinas class, sa tingin nyo, centralized ba ang ginagamit ng PNP or decentralized? Kung saan ang decentralized, you delegate decision-making authority throughout the organization. Ano sinusunod natin, class? Decentralized or centralized organization ng PNP? Sa tingin nyo, pamili kayo sa dalawa. Okay, so sa Pilipinas class or sa PNP, pag tinanong nila ano ba yung command structure na sinusunod ng PNP, ang sinusunod nila is the centralized kasi yung decision class, manggagaling yan sa mga nasa higher echelon or the persons at the top of the organization, manggagaling kay Chief PNP, then of course, i-delegate yan hanggang pumunta sa mga provincial or sa mga municipal, lahat-lahat. So that is what we call centralized command structure. Kasi kapag decentralized class, you delegate the decision-making authority throughout the organization. Kumbaga, kayo nang bahala dyan sa Region 1, kayo nang bahala dyan sa Region 2, or kayo nang bahala dyan kung anong region kayo na belong. So that is the decentralized. So that is decentralized class. Sa USA, kapag sa ano yan, iba-iba kasing ano doon, iba-ibang state. So kaya nagkakaroon sila ng decentralized form of command structure. Ang single or singular, si ano to? Sino tong single or singular? Si Jordan daw to? Ay hindi, 5 yung kay Jordan eh. 5 yung asawa niya kaya hindi single or singular. Single or singular, one person coordinates the incident. So of course, it is the most useful in smaller single jurisdictional incident. On some countries or in the world, syempre meron single or singular. That is applicable class kapag yung mga unit lang, diba? So that is single or singular. So that is the command structure. Again, ulitin natin, ang centralized, meaning isa lang. Or yung primary decision is magagaling sa top organization or top hierarchy of the organization. Then decentralized naman, you will delegate the decision-making doon sa organization. Sa organization. Then single or singular, that is the most useful. Okay, that it is single or singular. So, masarap to class, yung, ano tawag na rin dito? Yung iniinom ko na, dito kasi sa kanila is, yung mga, hindi uso yung mga process na inumin. Yung fresh talaga na, lahat na kino-combine, bili ka lang, mura lang dito. So, walang ganito sa Pilipinas, no? Kasi, hindi ka magkakasakit. Maganda sana, mas masarap ako, delikado na to. Okay, so yan. Sa Pilipinas kasi iba eh. Sa dito class, kapag itong mga bote na to, pera na to. Kapag ininom mo, wag mo itapon kasi pera na to. Kasi sa kanila dito eh, makaka-grocery ka na kapag marami kang mga bote na ipasok mo lang sa may machine dito, anywhere, then lalabas ang pera, binibili na. Ganon ang government class. Okay? So yan, may pa-ads, no? May ginawang reels. Okay, so ano yan?
that is para makatotohanan, no? Oh, 'di ba? Sabi nila, "Sir, bakit ayaw mo magbenta ng recorded lectures, or ayaw mo na lang i-record yung klase mo tapos ibenta mo sa mga estudyante?" Sabi ko, "Pangit naman, 'di ba? Halimbawa, i-record ko tapos nag-joke ako lang yung tumawa, 'di ba? Para akong tanga, 'di ba?" So, mas maganda yung ano talaga, yung parang nag-uusap lang kami, oo. Pangit naman 'no, nag-joke ako tapos, ako lang yung tumawa, 'di ba? Ang nakikinig sa akin, maano pa, 'di ba? So that is, ano, eh, kaya mas maganda yung live talaga sa Zoom, tama? Oo. Natawa ako doon sa may isang estudyante ko, sabi kasi, sabi ng mama niya pinapagalitan, sabi niya, "Bakit hindi ka sumasagot kay sir mo? Kanina pa yan nagsasabi anong sagot niyo." Ano yung sino yung ano ganito ganyan. Yun, tapos sabi niya, "Mama, sa YouTube yan. Naka-record na yan." Akala kasi ng mama niya is nagkaklase daw siya. Yun pala nanonood siya ng YouTube ko, yung mga old videos dati. So akala niya hindi sumasagot yung anak niya. Yun pala na YouTube yun, oh, 'di ba? So kaya ibahin ang ano eh, ang Facebook daw. Okay, so we have the types of forces. We have the coordinated centralized, meaning if the police forces in country is highly organized and having a centralized command police force, katulad ng Pilipinas sa PNP, so meron tayong national headquarters. Ano matatagpuan ang national headquarters ng PNP? So coordinated centralized. Meron akong student dito ngayon nasa national headquarters siya, 'di ba? Ngayon pala sa sa Camp Crame. So ang mga estudyante ko kasi dito class mga inspector ay mga lieutenant, mga ano. So kompleto sila dito palagi. May head ng fire, lahat-lahat. So 'yon yung mga ano natin. Lalo na yung mga professional. Dito sila nag-enroll sa akin. Yung mga kulang sa oras na nakafocus, 'di ba? So, hindi ka na ba ulit mag-upload sa YouTube mo? Mag-upload naman pero wala pang time siguro. Lalo na kapag ma-inlove ako, wala ng time talaga yan. No. Okay, so again, that is coordinated, centralized. Then we have the decentralized command structure. Ibig sabihin, if the police force in a country do not have an apparent centralized command structure, tinatawag natin yan decentralized. So again, ang ating sa Pilipinas, we have the coordinated centralized kung saan meron tayong central command. Kumbaga, yun very important yung role ng central command natin in giving instructions lahat-lahat yung welfare ng organization. Okay? So yan. Kapag na in love no, hindi na itutuloy ang review. Wala na. Delikado yan. Okay. Coach, sila na naniligaw sa'yo. Delikado. Bakit? Lalabas ba to sa board exam? Mas bagay sa'yo mag-ads na lang to. Mauna tong gi-mention ni mo, coach. Ay, grabe naman. Bakit alam nyo may mention ako? Iba-block ko talaga kayo sa page ko, no? Okay. So, wala class. Ano yan siya? Kapag ganong mga ano, it should be kept confidential, no? Ano lang, kayo lang nakakalam dapat, ganun yun, di ba? So para walang problema. Okay, next we have this one. Okay, pakibasa. Si ano daw magbabasa? Si Dagbay. Dagbay, can you read this one? Si Dagbay, nandiyan si Dagbay. Grabe yung sitting princess na. Yes, Coach. Good evening, Coach. Pakibasa. What statement would explain the theory of anomy in comparative policing? Paragraph A. It suggests that progressive lifestyle and norms result in the disintegration of older norms that once held people together. Paragraph B. It implies that people at the bottom develop unrealistic expectations. Paragraph C. It explains that crime everywhere is the result of migration. Paragraph D, the crime problem is emerging because society is becoming too complex. Thank you, Coach. 1 hour na pala. Sorry. Nakalimutan ko. In love daw kasi, grabe naman kayo. Okay, sige. Sagutan nyo nga. So, what statement would explain the theory of anomy in the comparative policing? So, letter A, it suggests that progressive lifestyle and norms result in the disintegration of older norms that once held people together. Letter B, it implies that people at the bottom
develop unrealistic expectation. Letter C, it explains that crime everywhere is the result of migration. And letter D, the crime problem is emerging because society is becoming too complex. Okay, so pag sinabi natin anomy, so what will be the best answer for this? Letter A. Okay, so that is correct. Okay, so that is letter A, meaning it suggests that progressive lifestyle and norms result in the disintegration of older norms that once held people together because of the lawlessness, meaning lack of legal standards or standards class. So that is letter A ang magiging sagot natin dito. Okay na? Okay, so yan. Basta taas daw yun yung sagot. Ay, walang gano'n sa board exam. Ay napapansin niyo, di ba, sa criminology area, lahat ng choices, pantay. Kasi nga, nakita ko na yung ano nyo, yung strategy nyo, kung mahaba yun yung sinasagot nyo. Di ba? So, kaya lahat class ng choices, pag naglagay ako, pinantay ko na. Sa actual, backboard. Okay? Sige. So, itutuloy natin class after a break. So, kakain muna kayo. Anong oras na ba? 6:45. So, 7:45 or babalik tayo. Okay, sa last part. Okay, so 6:45. So, 1 hour break daw. Dinner na muna kayo.